Men with no hose. Where are you? Last time, kinompute natin yung X and Y components ng system of coplanar forces. Ngayon naman, kukunin natin yung resultant force na makokos ng system of coplanar forces gaya nito. Unang-una mo muna dapat malaman na ang isang force, halimbawa pag ganyan, meron siyang X and Y components. Siyempre alam mo na yan. Ayan, ito si F or yung resultant force, as ito naman Fx and Fy. Hindi ba't itong Fy pwede rin natin sabihin na pag ganito siya. Therefore, makakabuo tayo ng isang right triangle. Applying yung Pythagorean theorem, masolve natin yung F or yung Fr na lang. Yung resultant force, square root of squared ng isang side which is Fx squared plus Fy squared. Diba? Pythagorean theorem lang yan. Tapos, para makuha natin yung angle theta na mabubuo ng resultant force with respect to x-axis, gagamitin lang natin yung tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, kapag kinumpit mo yung theta nun, magiging arctan y over x or fy over fx. With this equation, pwede rin natin sabihin na kapag maraming forces, yung resultant force nun is equal to square root of summation ng fx squared na may parenthesis plus summation ni fy squared. Tapos yung theta naman na mabubuo ng system of forces na yon na coplanar is inverse tangent ni summation of forces y over summation forces ni x. Therefore, para makuha natin yung resultant netong system of coplanar forces na to, gagamitin natin tong formula na to. Ilipat ko na nga lang yan dito. Next step, para mas mapadali yung pag-compute mo, siguro labelan mo na lang yung bawat forces. Ito F1, F2, then ito ay F3. Solving for F1, kapag tinignan mo yan, running along x-axis, diba? So, ibig sabihin, yung Fx mo kay 1 is equal to 300 newtons. Tapos yung Fy mo dyan, 0 na lang. 0 newtons. Kasi wala naman siyang y component eh. Kay F2 naman, halata naman na may x and y component siya kasi may angle eh. So, ibig sabihin, compute natin yung fx tsaka fy niyan. Fx is equal to, di ba yung fx, f cosine theta? So, gamitin natin yon. Yung f dyan is 400. Cosine, tas yung theta, 30 degrees. So, your answer should be 346.41 newtons. Kay Fy naman, yung formula dyan, di ba? F sine theta. So, 400 sine 30. Ang answer mo makuha dapat dyan, 200 newtons. Kay F3 naman, slope yung given niya. Wala siyang given na angle. Kung naalala mo pa last time, wala ring angle yung given, di ba? Slope lang. Pero, pinalitan lang naman natin yung cosine theta doon ng equivalent value niya which is adjacent over hypotenuse. Dito din sa sine. Palitan mo lang ng opposite over hypotenuse. Tapos apply mo lang yan. Ito yung makukuha mo. Negative 250 kasi yung x component mo, di ba, pa left. Papunta siya sa left. So, therefore, negative. Tapos 4 over 5. 4 kasi yung adjacent side. Ito, 4. Tapos 5 yung hypotenuse. Tapos makukuha mo negative 200. So, y component naman, pataas. So, positive 250 times adjacent side na 3. Ito. Or opposite side pala, 3. Over hypotenuse na 5. 150 yung makukuha mo. Tapos, kunin mo lang yung summation ni fx. Diba? Kasi kailangan mo yun sa formula eh. Ayan, 300 plus 346.41 minus 200 is equal to 446.41 newtons. Tapos, ganun din gawin mo sa Fy. Summation mo din siya. Ang makukuha mo dapat is 315 newtons.
Ayan, meron ka ng summation fx, summation fy. Makukuha mo na yung resultant force. Ito kasi yung formula niya, di ba? So, Fr is equal to square root ni 446.41 squared plus 350 squared. Resultant force mo dyan is 567.26 newtons. Meron ka ng resultant force. Ang hanapin mo naman ngayon, yung direction ng resultant force mo. Meron din tayong formula na buo dyan, di ba? Which is yung inverse tangent ni summation ni Fy, which is 350 over summation ni Fx. H ang makukuha mo dyan is 38.1 degree. Tapos ang rotation niyan is from x-axis pa clockwise syempre. Ayan. Counterclockwise pala, sorry. Kasi kapag clockwise, magiging negative yung theta mo. Ganun lang yan. Kapag naging negative yung nakuha mo dito, ibig sabihin yung pag-ikot ng theta mo is clockwise from x-axis.